Good day. This is Miguel Rafael A. Manalo from 2A BSPT, and this is my midterm examination output video for our physical therapy in ethics. The story will be about a foreign Muslim student that will go to rehabilitation center or clinic to undergo a treatment for a physical therapy. Pumasok si patient sa clinic ng isang physical therapist. So sabi ng patient, "Good morning. Kayo po ba si Dr. Manalo?" Sagot ng PT, "Yes, good morning. Yes po ma'am. Ako nga po pala si Dr. Miguel Rafael Manalo, ang physical therapist po." Sabi ng patient, "Doc, kasi nagkaroon po ng injury. May nag-refer lang po sa akin. And Doc, pasensya na po. Gusto ko lang pong malaman and tanong sa inyo kung specialista po kayo dito sa kondisyon na ito." Sagot ng PT, "Yes po ma'am. Covered po kami ng RA 5680. Ibig sabihin, Act of Creating the Board of Examiners for Physical Therapists and Occupational Therapists." So kabilang po ako sa accredited organization sa Philippines na Philippine Physical Therapists Association, na accredited po siya ng Professional Organization of the Professional Regulation Commission. Ang sagot ng patient, "Okay po Doc. So Doc, makakasigurado ba ako na mapapagaling mo ako sa aking kondisyon? Kasi gusto ko na agad makabalik sa aking ginagawa." Sagot ng PT, "Yes po ma'am. Kami po mga PT will do ang makakaya namin para gumaling at mag-improve kayo. Ma'am, nire-respect namin po ang rights niyo po and personal and privacy matters." So sagot ng patient, "Okay po Doc, thank you. So Doc, nagkaroon po kasi ako ng tennis elbow dahil po sa game ko na tennis 3 to 4 months ago na. So Doc, tanong ko lang po, kung mapapagaling mo ba ako in no time Doc, kasi gusto ko na bumalik sa akin laro." Sagot ng PT, "Yes po ma'am, dito po sa rehabilitation clinic, sinusunod po namin ang patient-centered. So which binigay po namin ang needs ng aming patient. Nakakasigurado po kami na mapapagaling at mapapalakas and improve po kayo in no time. Kaya ma'am, suggest ko lang po na 3 times a week po tayo sa treatment session, kung okay lang po sa inyo para mapabilis po ang recovery nyo." So sagot ng patient, "Okay lang po yun Doc para sa paggagaling ng aking injury Doc. So Doc, makakaasa ba ako sa mga exercise na gagawin natin?" So sagot ng PT, "Yes naman po ma'am, para po ma-strengthen natin injured area nyo po. At tsaka po yung exercise na gagawin po natin ay dumaan po siya sa maraming research, nagamit din po siya sa maraming tao at nagkaroon naman po ng positive na resulta. Kaya no need to worry ma'am. So ma'am, papakita ko po sa inyo ang mga exercise na gagawin natin para mapa-improve natin ang inyong braso at maibalik na kayo sa dati nyong kalagayan."
PT. So ma'am, nakita niyo na po ang exercise natin na gagawin natin na para mag-improve ng inyong kaligayahan. So next step na gagawin po natin ma'am ay mag-a-assess po tayo bago po tayo mag-proceed sa treatment natin. At saka ma'am, kung pwede po tanggalin na po yung suot natin sa pantas ng ating ulo, baka po kasi makasagabal sa ating treatment session. Kung okay lang po ba sa inyo yun ma'am? Ang sagot ng patient ay pasensya na po doc, hindi po pwede tanggalin kasi nasa religion namin na Muslim po ito. Tsaka kung tatanggalin ko po to, pwede po babae na PT po mag-assess sa akin at magpatuloy ng aking treatment. Ang sagot ng PT ay ganun po ba ma'am? Sige po, okay lang po ma'am. Respeto ko po ang inyong karapatan at privacy niyo po at demands. Bali, i-refer ko na lang po kayo sa aking colleague na galing dito sa clinic at siya na po bahalang mag-assess at mag-treatment po sa inyo sa rehabilitation. So ma'am, ito po si Miss Colleague. Siya po yung kasama ko po sa clinic at siya na po bahala sa inyong paggaling at mag-rehabilitate sa inyong condition. So, nagsalita si colleague. So, ma'am, ako po si Miss Colleague. Ni-refer po kayo sa akin ni Dr. Manalo kasi ayun po ang request nyo. So, ako na po ang magpapatuloy sa ating session. So, ma'am, assess ko na po kayo. Kailangan po natin palakasin ang inyong braso para makabalik na po kayo sa inyong normal na kalagayan. So, nag-assess na sila, si patient at si Miss Colleague. So, susunod yun, sabi ni colleague, so ma'am, proceed na po tayo sa ating rehab session. So, ma'am, this way po tayo sa ating rehab clinic. Sabi ng patient, okay po ma'am, colleague, thank you po. Proceed na po tayo sa next step. So, pumunta na sila sa rehab clinic at sabi ng patient, ma'am, pwede po ba tayo magdasal bago po tayo magpatuloy sa rehab session? Kung okay lang po ba sa inyo? Sagot ni colleague na PT, ay sige, okay lang po ma'am. Hindi naman ganun katagal magdasal at saka po, ang pagdarasal po ay nakakatulong po siya sa rehab session para ma-easen or ma-loosen ang pain na mararamdaman natin sa treatment. Kaya kahit papano po ma'am, di po kayo mag-suffer sa pain na mararamdaman nyo po sa ating session. Kaya okay lang po na magdasal po tayo ngayon bago mag-treatment. Saka po, respeto po sa inyo at sa inyong paniniwala. So sabi ni patient, after na magdasal ng ilang minuto, sabi ng patient, okay na po ma'am, thank you po. So proceed na po tayo sa ating session. So sabi ni PT na colleague, so ma'am, proceed na po tayo sa session natin dito po sa rehab clinic. Amen. 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 Amen.
Manalo. So ma'am, thank you po. At natiis nyo ang ating session na mapagaling kayo sa PNP patient. Thank you din po, Doc Manalo and Miss Kulik. Pagaling at napa-improve nyo ang aking kalagayan. Maraming salamat po at nandyan kayo para tulungan ang aking kondisyon. Thank you po, Doc Manalo and Miss Kulik.